Nasa kritikal na panahon na sa ngayon ang modernization program ng ating hukbong sandatahan dahil sa sobrang nagiging agresibo na ang China sa ngayon, katulad na lang ng nangyari sa West Philippine Sea nitong linggo lamang na kung saan napuruhan talaga ang mga vessel ng Coast Guard at BFAR at ang pagpasok ng mga drones ng China sa ating airspace na dapat ay ini-intercept ng ating Air Force. Sa mga hindi nakakaalam, kayang-kaya ng Philippine Coast Guard na gumanti sa China Coast Guard dahil halos lahat ng kanilang mga vessels ay may naka-install din na water cannon. Ngunit sa aking sariling pag-analisa ay hindi gumaganti ang ating mga puwersa upang makakuha pa ng suporta mula sa mga kaalyadong bansa katulad na lang ng Amerika at bansang Japan at mabigyan tayo ng military assistance para sa ating modernization program. Kaya dapat tiisin muna natin sa ngayon kahit alam naman nating nakakapanlumo ang sitwasyon ng ating Coast Guard sa West Philippine Sea at saka na tayo unti-unting gumanti sa kanilang pang-aapi kapag mayroon na tayong sapat na mga defense assets. Naging matagumpay naman ang estratehiya na ito ng ating bansa dahil nakakuha tayo ng military assistance mula sa Japan sa pamamagitan ng pagpapautang ng nasa 24.5 billion pesos upang makabili tayo ng 5 malalaking offshore patrol vessels para sa ating Coast Guard upang matapatan din ang naglalakihang barko ng China. Maliban pa dito, nakatakda ding makatanggap ang Pilipinas ng nasa 28 billion pesos mula sa Amerika na aprobado na rin ng US Congress at may hinihintay din tayo na nasa 140 billion pesos na military assistance na inaasahan ding aaprubahan ngayong taong 2024. Ngunit hindi pwedeng iasa na lang ng ating bansa ang lahat ng gastusin para sa AFP modernization program at dapat ay maglaan din ng malaking pondo ang Philippine government dahil nasa atin ang responsibilidad na palakasin ang ating hukbong sandatahan. Kaya sa bagong magandang balita nitong Mayo, inaprobahan na ni Pangulong Marcos ang wishlist ng Philippine military o ang mga gustong bilhin na mga defense equipment ng ating hukbong sandatahan sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Tumataginting na $35 billion ang sinasabing ilalaan na pondo o katumbas ng nasa 2 trillion pesos para sa Horizon 3 ng modernisasyon at ang malaking parte nito ay mapupunta sa Philippine Navy dahil sila ang nasa frontline kung sakaling magkaroon ng pag-atake sa Pilipinas. Sinasabing prioridad talaga ang mga multi-role fighters ng Philippine Air Force, ngunit inaasahang sa Amerika na kukuha ang bansa ng pondo para dito na may kaunting tulong din mula sa Philippine government dahil prioridad din ang mga Navy assets ayon mismo kay Pangulong Marcos. Ang mga warships ang sasalubong sa mga magtatangkang lumusob sa ating teritoryo at sa ngayon, hindi kakayanin ng ating mga Rizal-class frigates na depensahan ng ating bansa dahil sa sobrang kulang din ng mga armas nito. At kahit na dumating pa ang 8 warships na in-order din mula sa South Korea, ay hindi pa din ito sapat sa totoong gyera. Hindi pa inilabas kung ano ang wishlist ng ating hukbong sandatahan, ngunit kung pagbabasehan ang kanilang inilabas na plano noon, isa sa kanilang gustong bilhin ay ang mga anti-air warfare frigate na kayang magdala ng nasa 32 anti-air missiles at nasa 8 anti-ship missiles. Inaasahang i-offer sa ating bansa ay ang mga HDF 3800 frigate mula sa South Korea na isa sa magiging pangunahing contender sa proyekto dahil alam naman natin kung gaano kahilig sa Korean-made warships ang ating Navy. In-offer na rin ito ng South Korea sa Saudi Arabia sa halagang nasa $400 million bawat warship o katumbas ng halagang nasa 22 billion pesos. Ngunit kasama sa kanilang offer ang technology transfer upang magawa ang mga warships sa Saudi Arabia. Maaari pa itong bumaba sa 22 billion pesos bawat warship dahil wala din namang plano sa ngayon ang Pilipinas na gawin ang mga susunod na frigate dito sa ating bansa dahil marami na ring mga kumpanyang nag-offer ng technology transfer sa Pilipinas. Isa na nga dito ang bansang Turkey na nag-offer ng kanilang mga Ada-class corvette sa Navy na may kasamang technology transfer, ngunit mas pinili ang mga HDC 3200 corvette ng South Korea.
Ang isa pa sa inaasahang i-offer sa ating bansa ay ang mga Alpha 5000 combatant ng Spanish shipbuilding company na Navantia, na isa sa kanilang pinakabagong disenyong frigate na kaya ding magdala ng aabot sa 40 missiles. Pasok na pasok ito sa requirement ng Philippine Navy, ngunit pagdating naman sa presyo ay medyo mas mahal ito kumpara sa mga Korean-made warships dahil mas advance ang mga Alpha 5000 at mas hitik sa armas, at kitang-kita naman sa disenyo na hindi ito basta-bastang klaseng warship. Nakasali na rin ang Navantia ng Espanya noon sa modernization project ng Philippine Navy, na kung saan inoffer nito ang kanilang Avante 2200 combatant, na isa din sa pinakamagandang offer noon sa proyekto, ngunit tinalo ng HDF 2600 frigate ng South Korea, na kung tawagin sa ngayon ay mga Rizal class frigate. At ang panghuli sa ating listahan sa ngayon ay ang mga MEKO A210 guided missile frigates na gawa ng ThyssenKrupp Marine Systems ng bansang Germany, na isa din sa kanilang pinakabagong disenyong warship at pasok na pasok din sa requirements ng Philippine Navy. Sa aking opinyon lamang ay medyo malabo na ito ang kunin ng hukbong sindatahan, dahil sa lahat ng pinagpipilian ay ito ang pinakamahal na frigate na may tinatayang halaga ng nasa 500 million euros o katumbas ng halagang nasa 31 billion pesos bawat isang warship. Ngunit umaasa tayong kukunin nito ng ating Navy dahil oras na siguro para bumili ng totoong mga frigate at hindi mga light lang katulad ng mga Rizal class, dahil lalo nang lumalala ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea at kailangan ng Pilipinas ng totoong malakasang warship. Nakapag-offer na rin ang ThyssenKrupp ng Germany noon sa proyekto ng Philippine Navy, na kung saan nag-offer sila ng kanilang MEKO 100 small surface combatant, ngunit hindi rin pinalad na manalo sa proyekto.